siya. Ay. Ayan, okay. Basta i-message nyo lang ako pag ano ha, mamayang hapon. Tapos, message nyo lang ako, ano lang. Only child. Maintindihan ko na yan. Kahit yun lang ang i-message nyo. Tapos, kapag hindi ko pa sinisin, ibig sabihin, yan yung babasahin ko pang message para hindi ko siya makaligtaan. Minsan, nasa message request naman yun siya. Message nyo lang ako, kahit isa lang. May group chat naman kayo, di ba? O, siya na ang mag-send sa group chat din. Kahit isa lang, okay na sa akin. Message nyo lang ako. Composition of the BPP. Yan. May kulang. Sorry. Kulang. So, ibig sabihin, hindi po ito yung aking pinaka-latest. Sorry. Mayroon po dyan. Past gamer. Retired. Grabe. Nakabasa ka, girl, Yan, past gamer. That is retired member R of the judiciary. Sir, pwede si Piskal? Retired prosecutor? Pwede maging member? Saglit. Ang members po, ang composition po ng BPP, ito po ay chaired by the Secretary of the DOJ at ang kanyang members po ay PASCAMER. Probation Administrator as ex officio, hindi talaga siya matanggal dyan. No? Sociologist, clergyman, a person with training and experience in correctional work, member of the Philippine Bar, and educator, and last is the retired member of the judiciary. Ang tanong, yung prosecutor ba pwede maging member? Retired prosecutor? Pwede? Retired siya na piskal. Pwede ba siya maging member? Saan? Saan siya dyan? Sa retired member of the judiciary? Hindi. Ang kwan po, ang prosecutors po, hindi po yan sila judiciary. DOJ yan sila. Eto, dito sila. Kami yan, may mga experience sa correctional work, kami yan. Dito sila pwede. Kasi member pa rin naman sila ng Philippine Bar. Integrated Bar of the Philippines. Yan. So again, eto po, PASCAMER ang members ng ating Board of Pardons and Parole. Okay? So, next. R. Yan na po yun siya yung pinagkaiba. In every discussion, meron po akong inilalaan na comparison talaga. Anong pinagkaiba ng probation at saka parole? Basic lang. Probation, una, diri ko siguro na ginhimo kay Ilonggo mo. Pero kung sa iba na sa mga Kabisayan, Bisaya po na. Alternative to imprisonment sa probation. Di kagid ma-preso, pre. Sa gawas ka lang. Sa conditional release naman sa parole, after serving minimum sentence, preso ka anay, pre. Preso ka anay, Preso ka anay. Gawas ka lang kung pwede na. And then, it is handled by the Probation Administration. Si parole naman is handled by the Parole Board. That is why pakilagay po, ang BPP may dalawang power. Hindi ko na isusulat It's up to you kung isusulat nyo. Dalawa po ang power niya. First power is recommendatory power. And the other power is granting power. Okay. Sa recommendatory power, pwede siyang mag-recommend kay President ng magpapardon
magko-commutation of sentence, at magre-reprieve. Ay, hindi. So, hindi kasali yung reprieve, sorry. Pwede siyang mag-recommend ng pardon, pwede siyang mag-recommend ng commutation of sentence. Ano naman yung granting power niya? Ang granting power niya naman is to grant parole. And in granting parole, what is that function? By the BPP? What function of BPP is involved in granting parole? Ano na? Hindi tingnan nyo, nakalimutan nyo na naman. Di ba pag specific yung tanong, what function of BPP is involved in granting parole? Administrative. Nakalimutan nyo agad eh. But, what function is involved in granting parole in general? Executive function po siya. Naman niyo? Ulitin na. Dalawa kasi ang power ng Board of Pardons and Parole. Granting power at saka recommendatory power. Yung granting power niya dyan, yung magbigay ng parole. So, anong involved na function ni BPP? Administrative function. Nakuha natin? Okay. Pero kung function ng government as a whole, in granting parole, that is executive function. Nakuha na niya? Sige. Okay. Pangalawa, mas maganda po kapag naka-probation ka kasi full restoration of rights. Balik tanan katungod mo. Tanan nga rights mo, mababalik. Samantalang kung ikaw ay nakapagparol, wala pong restoration sa civil and political rights. Ang natapos mo lang dyan is yung criminal aspect ng iyong crime. Kaya po mamaya makikita nyo sa pardon, bakit natapos na siya nagparol, nakapagparol na siya, nag-a-apply pa rin siya ng pardon. It's because the only way for a parolee released already on parole to restore his or her political and civil rights is by virtue of pardon. So, ibig sabihin, kung gusto mong makatakbo pa rin as politiko, kung gusto mong magtrabaho pa rin sa gobyerno, kailangan mo talagang magpardon after mo magparol. Pwede pa yun, sir? Yes. Ang pardon na yun ay para na lang mabalik yung rights mo na nawala. Hindi yung pardon na para mapalaya ka. Hindi, kasi nakalaya ka naman sa parol. Opo. Magpapardon ka para lang manumbalik yung iyong nawalang civil and political rights. Kasi kapag ka nakaparol ka lang guys, hindi ka nakapardon, wala ka talagang pag-asa makapasok ng gobyerno. Perpetual disqualification ng tawag dyan. So kailangan ibabalik mo yung rights na yun. Okay? And once lang. Eto, unlimited ni part. Unlimited na. Lunggo mo. Unlimited na siya. So, kunyari, nakpriso ka na naman sa sunod, hindi ka naman pwede mag-probation, tama? Kaya once lang man. Pwedeng, yung hindi ka na pwedeng mag-probation, iparol mo na lang. Pwede. Unlimited. So, kung ikaw, napriso ka, nakaparol ka, commit ka naman crime para mapamatutan mo nga unlimited yun ding parol. Ha? Testingan nyo bala. Ayun na pala. Judicial function po siya ng probation, ang probation. Executive function po siya pagparol. Pero, pag ang tinanong, function ng BPP, administrative function. Violation nito, back to zero. Example, 6 years ang iyong period ng probation. Nakatatlong taon ka na nagre-report kay probation officer mo. Hindi kasali yun sa sentensya mo. Back to zero. Preso kaliwat, iserve mo ang original sentence mo. Okay. Example, di ba ang period ng probation nakadepende sa imprisonment, tama? 1 year and below, not exceeding 2 years. More than 1 year up to 6 years, not exceeding 6 years. Example, ang kulong mo 4 years, nakapag-probation ka. Ngayon, ang period of probation mo, let's say 4 years man. 2 years ka na nag-probation, na-violate mo ang probation mo. So, i-revoke yan siya. Tama? Yung probation mo, preso kaliwat.
Hindi counted yung 2 years mo nga ng probation. Back to zero ka, 4 years kagad preso. Samantalang sa parol, kung pila na lang ang nabilin, di ba? Ang minimum mo kanina gaina, for example, presyon correctional. Natapos mo na itong presyon correctional mo, di ba? Na-violate mo karon ang imong nga parol, kaya nakalaya ka na. Ibalik ka sa presuhan, counted na tong imong nga nauna nga preso. So, ibig sabihin, you will only serve the remaining portion of your sentence. Dito ka ipagpatuloy mo yung sentensya mo sa kulungan mo. And both are privilege. Lahat yan siya, ang itatatak mo sa utak mo, privilege yan sila lahat. Hindi yan sila right. Okay? Bakit? Basta ang isang bagay pwedeng kunin sa'yo, basta ang isang bagay ina-applyan mo, matik, tawag dyan, privilege lang po yan siya. Ay tama, may nakalimutan pala ako doon sa Core Ad 1. Sorry. Sa Institutional Corrections. Meron po tayong standards for the treatment of PDL. Okay. May 3 lang ang tatandaan nyo. Kapag general po yan siya na minimum standards for the treatment of PDL, ang pangalan ng sinusunod natin is Nelson Mandela Rules. Okay. Nelson Mandela Rules. Pag specific naman may 2. Kapag bata, ang sinusunod naman natin na standard for the treatment of CICL is Beijing Rules. Beijing, as in Beijing, China. Beijing. Sige na sir, sulat mo na lang kasi sir. Beijing. Specific ito para sa bata. Hindi CICL ang ginamit niya kasi ang CICL para lang sa Pilipinas na term yan. Ang tawag niya doon is youthful offenders. Yan. Okay. Yan ang sinusunod natin. Sa lalaki, wala. Babae lang. At saka bata. Grabe lang. Lalaki, wala. Nelson Mandela lang tayo lahat. Doon lang tayo lahat. Pag lalaki. Pag babae, ano naman? Kasi ang tawag ko dyan, malapit nang maging BBM eh. BBN. Babae, bata, pangkalahatan ito isa. Diba? B, Beijing. Another B, Bangkok Rules. Ang Bangkok Rules naman, para naman yan sa mga female offenders. Buo, Nelson Mandela. Lahat ng preso. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Isa siyang preso na naging president ng Cuba. Kaya sabi niya, nung na-stay siya sa presuhan, kailangan meron tayong minimum standard. Actually, lahat yan sa handle po yan siya ng United Nations na rules. United Nations minimum standard for the treatment of prisoners. Ganyan. Kung specific, babae, Bangkok. Pag bata, Beijing. Bata, Beijing, Bangkok, babae. Bangkok, Thailand ha, hindi na Bangkok nga santol. Bangkok nga Thailand na. Oo. Hindi na Bangkok nga santol. Hindi na. Okay. Pardon. Ano specific? Specific. Specific yung 2. Pangkalahatan, Nelson Mandela. Pardon. Hindi pwede hindi maggawas sa exam. Promise. Pardon is an act of grace. Nabasa nyo last time, di ba? By nature, iba yun ha, iba yun. Ito, definition niya. An act of grace. And the recipient is not entitled to it as a matter of right. Meaning, privilege lang siya. Apo. Either given with certain condition, conditional pardon. Or, without condition, that is what we call absolute or plenary pardon. Apo. Sir, bakit mayroon ka pang binilagay na iba?
Kadalasan kasi hindi nila ginagamit ang word na absolute. Plenary ang ginagamit nila. It is a private act of the President. Yun ang sinabi ko last time sa inyo. No one can question the authority of the President, even the Congress and the Supreme Court, in granting parol. And it is given after conviction or upon application. Mayroon pa po ako nababasang mga notes na yung old pa rin ang ginagamit. May bago na pong rules pagdating po dito sa application ha. Mayroon na pong bago. Kahit na absolute ka, pardon ka, mayroon ka pa rin mandatory conditions. Yung apat na yan. The pardonee shall reside or live in his or her residence and shall not change the same without the consent of the Board of Pardons and Parole. In case of temporary need to leave the parole residence. Sir, bakit parole residence? Ito ang tatandaan nyo. Pag naka-probation ka, ang tawag sa residence mo, parole residence pa rin. Pag nakaparol ka, ang tawag sa residence mo, parole residence. Kapag nakapardon ka, ang tawag sa residence mo, parole residence pa rin. Nawa? Apo. No permission is required, but the whereabouts should be given to the parole or pardon officer. Magbakasyon ka, wala problema. Basta ipaalam mo lang na magbabakasyon ka. And the pardonee shall report to the municipal judge near his or her residence or to such officer as may be designated by the executive officer of the BPP. Yan yung sinasabi ko last time. Diba? Sino magko-control? Diba municipal judge? Or any officer designated by the Board of Pardons and Parole. Tara, kinestyon yan sa amin noon, once a month for the first year and once in 2 months for the succeeding years. Sabi niya doon, ang tanong, may isang pardonee na tatlong taon nang nasa pardon. Ilang beses na daw siya nag-report, ang tinanong doon hindi municipal judge. Ilang beses na daw siya nag-report sa officer designated by the Board of Pardons and Parole. Sige, sagot. 3 taon na daw yung pardoni na nakapardon. 3 taon. Ilang beses na daw siya nag-report mandatorily sa officer na dinesignate ng Board of Pardons and Parole. Ha? 24, that's correct. Kung hindi mo na nabasa, ano yan, answer mo dito, hay? Hindi mo man pwede. Stop. Hindi man ganon. No? Sa board exam, dapat alam mo. So, ibig sabihin, bakit? Sa first year, once a month, 12. Once in 2 months for the succeeding years. Tama? So, 3 taon man. Sa second year niya, 6 times. Kaya once in 2 months man. Sa third year niya, 6 times yapon. 6 plus 6, 12 plus 12, 24. Very good. At least naiintindihan nyo pala yung context. May mga estudyante talaga guys na hindi talaga. Naku, mahirap talaga yan siya. Kahit anong memorize mo, kung hindi mo naiintindihan yung mismong ipinapahiwatig nung discussion, wala. Kaya ang board exam ba yan, hindi man verbatim na ganyan ang question. No? Ikot-ikot man lang. And hindi ka pwede mag-commit ng crime. Siyempre, kahit sino naman. Yan, last. And hindi ka pwede magsulod-sulod sa burikatan. Yan. Hindi ka pwede magsulod-sulod sa mga sabungan. Yan. Kung nakapardon ka. Yan. The pardonee shall not indulge in any vicious and or injurious habits and shall avoid persons and places of disreputable character. Amo na itong sa Surigao ko, atubangan sang hotel, burikatan gali. Kung kapag linong pa, gawa sila mo. Ito mga pangit. Hindi ka pwede magsulod sa abo sila. Effects. Bayad na ang criminal liability mo. At, yun sinasabi ko kanina, it will restore your civil and political rights. Pero yung civil, hindi pwede. Personal po ang civil. Kaya nga po, pag criminal against the people of the Philippines, pag civil against the private interest of a particular person, hindi yan pwedeng bayaran. Kasi private nga po yan, civil liability.
na the president has no power to right a wrong committed by a particular person against the other person. So, civil is always personal. Yan. So, ano lang? Tanggal criminal liability, extinguishment, at balik ang iyong civil and political rights. So, dalawa. Dalawa lang talagang effects dyan. Nilagay ko lang po dito na baka tanungin lang, kasali ba ang civil liability sa maibabalik, matatanggal? Hindi. Dalawa lang. Extinguishment of criminal liability and restoration of civil and political rights. Dalawa lang ang effect talaga. Yung isa doon, sinagot lang natin na hindi kasali sa mababayaran ng pardon yung civil liability. Hindi po kasali yun siya. May limitations? Yes. Hindi po siya pwede sa impeachment cases. Kaya si Sara, kapag i-impeach talaga nila yan bago mag-2028, syempre siguro, nakaplano na din siya na pag alam niyang tagilid ang impeachment case, magre-resign yan siya. Kasi kapag ka na-impeach siya, hindi na siya pwedeng magtakbo ng presidente. Opo. Perpetual disqualification to hold any public office. So, bakit guys? Hindi kahit na sabihin na sige, ipardon ko to si Sara para manumbalik yung relasyon namin. Diba kasi sira na yung relasyon nila ni BBM eh, di ba? Hindi pwede ang pardon sa impeachment case. Hindi rin pa pwede sa violation of election laws. Pero mayroon yan siyang kadugtong. Without the proper recommendation from the COMELEC. So pwede pa rin, pero general rule, hindi pwede kapag ang na-violate po is election laws. And then, tax laws. Hindi rin pwede. Mga na-civil contempt, yung mga pinakulong ng mga Quadcom, pinakulong ng Senado, ipapardon ni Presidente, hindi pwede kasali yon. And lastly, pwede lang po itong ibigay pag natapos na yung conviction. So, kung walang conviction, hindi pa pwede mag-pardon. So, these are the limitations of the pardoning power of the President. Minimum requirements. Actually po dati, ang haba po ng requirements yan. Ito na po yung bagong requirements. Ano po? Hindi na po yung 2196. Yan ang tawag po dati. 2196. Ano po yung 2196 dati, sir? 2 years pag murder, 1 year pag homicide, 9 months pag frustrated homicide, and 6 months pag attempted homicide. Wala na yon. Mas madali ng buhay po natin ngayon. Yan na lang po ang kanyang requirements. For absolute pardon, dapat natapos mo yung sentence. Ganun, sir? Yes. Kung ina-applyan, kung ina-applyan. Kung direct ang binigay ni Presidente, ay kahit hindi na. Yun yung katulad sa nangyari kay Erap Estrada. Diba? Opo. Pag in-applyan mo, ang unang requirement is, na-serve mo yung sentence mo. Mister, tapos na yung sentence ko, ba't pa ako magpapardon? Kasi nga gusto mo nga makatrabaho pa din sa gobyerno. So, ibalik mo yung, i-restore mo yung political and civil rights mo. Or, eto po yun kapag ikaw ay nakakulong at tinapos mo yung kulong mo. Yung pangalawa naman, pakilagyan na lang ng open and close parenthesis. Eto naman ay para naman sa mga nakalaya ng parol. Kaya nga, final release and discharge. A certificate of final release and discharge. So, natapos yung parol niya, pwede siyang mag-petition for pardon. For conditional pardon naman, the petitioner must observe 1/2 of the maximum of his or her original indeterminate definite sentence. At ang kadugtong niya yan dati is 2196. Wala na ngayon. 2 years pag murder, 1 year pag homicide, 9 months pag frustrated, 6 months pag attempted. Eto may kadugtong din dati to, sir. Yes. Pwede na daw yan po siyang ibigay kapag kailangan niyang mag-exam ng board examination or any government exam. Opo, kahit hindi niya papatapos yung kanyang sentensya, binago na po yan siya ng
Board of Pardons and Parole. Mas madali na ang buhay, 3 na lang ang i-consider mo requirements. Ayan. So, natapos na ang pardon, punta tayo sa amnesty. Amnesty is a special pardon. It is a blanket of pardon. It is a general pardon. At ang binibigyan niyan, political offenders. At grupo ang binibigyan, hindi individual. Nakuha. Si pardon, any crime except political crimes, pardon ang gagamitin mo at individual ka lang dapat. Pag amnesty naman, specific siya, para lang yan siya sa political crimes at para lang siya sa mga grupo ng tao. Katulad ni Punyetang Trililing. Yan. Actually, mararamdaman nyo yan pag R-crime na kayo. Na pag R-crime na pala kayo, sir, akala nyo nag-end na lahat. Hindi. Mahirap magpa-renew ng lisensya kasi kailangan mo ng CPD. Continuing Program Development, mahal. Ngayon, ang sinong may akda ng batas na yan? Si Trillanes. Sipon mo, graduate ka na gani. May lisensya ka na. May eskwela ka na naman liwat, may seminar ka na naman liwat, bayadan mo naman 3,500 para lang karinyo ka. Kung subong, wala ka tambay ka anay, kay bunday mag-apply, diin mo, kwaon ang pang-renew mo. Advice. Siyempre, kinoconsider ko kayo na R-crime na, pero may dugtong pa, in transit pa lang. No? Pero pupunta tayo doon. Pag nakapasa kayo ng board exam, guys, huwag kayo agad kara-kara na magparehistro na agad, huwag. Kaya para makita nyo na yung license nyo, para ma-post nyo na sa Facebook, let's skip to the good part. Hindi. Hintayin mo muna na pwede mo na siyang magamit. So kung hindi ka pa man anay mag-apply subong, hindi ka na magkuha. Kaya mas nagadalagan na abi ang 3 years pagkakuha mo. At another advice, irehistro mo ng imo nga lisensya kung lapit na imo birthday. Example, March man ko. No, March. Kamo, let's say for example na lang, January ka na bata. February ka nag-exam, tama? Next year. March nagawas ang result. Hindi ka na magpalisensya. Kaya nga man, appeal na ang 2026 sa 1 year. Hinulatol mo mag next year. Para sulit ang 1 year mo nga pagkapot sang lisensya mo. Sayang. Mahal-mahal ang 3,500 guys. Sa tinuod lang, para lang magpa-renew sang CPD. Kag budlay mangita sang CPD din. And that's the good thing. Nilakad namin yan sa PRC. Si BJMP po, lahat ng seminar namin may CPD units. Si PNP wala. Si BFP wala. So, ibig sabihin, pag nag-seminar, attend ka, may CPD unit. So, hindi mo na kailangan magbili ng CPD units mo. Nilakad namin yan sa PRC talaga. So, pinayagan, lahat ng seminars namin may CPD units. Diba? Anytime. Kakaiba. Kasi, investigasyon pa lang, trial pa lang, wala pang nangyayari judgment, may judgment na, gaano nakatagal yung judgment mo, conviction mo, basta binigyan ka ng amnesty, walang problema. May requirement? Wala. Hindi mo ina-apply? Hindi. Kung kilala mo lang yung nakaupong presidente, babalik ka. Katulad ng kay Trillanes. Kasi siyempre si Trillanes, dilawan. Tama? Kasi ayaw niya kay Arroyo. Tama?
Oh. Nung nakaupo ng Dilawan, Matek, tao ko yan eh, amnestihan ko. Matek, pag sa Pilipinas sabi, dapat kung presidente ka, majority ang hawak mo sa Congress. Para, kung may gusto kang i-propose, pagbubutuhan ng mga taga-Congress, masusunod yung gusto mong presidente ka. Kaya ang sabi nila, isa daw sa pinamagaling na naging presidente talaga, si Duterte. Wala ko siyang kaibigan. Diba? Pero na-implement niya ng maayos. Pero, pinadala mo. Diba? Isipin mo na lang, part. Pamilya mo, no? Sa balay ba? Palayason mo, ganyan. Pilipino na mo. Mang Turi man, taga Marbil pa naman. Turi. Limitations. Basic lang. Halos pareho lang sila ng limitations ni pardon. Hindi pwede sa impeachment case, hindi pwede sa election laws, and kailangan may concurrence ng Congress. That is 50% plus 1. So, for example, ilan ba ang congressman ngayon? Kunyari, ang congressman is 200. Tapos may 24 na senators, tama? Apo. So, total is 224. Para mahatag ang pardon, kailangan, ang katungasin is 112, tama? Plus 1. So, dapat, kung 224 ang kongresista natin sa Pilipinas, including Senate ha, pareho yan, congressman talaga yan silang dalawa. Pero pati sila, nagkakamali sila, di ba? Sa kongreso daw. Ang kongreso, dalawa eh. Senate at saka House. Yan. Kung 112 lang, hindi mabibigay ang amnesty. Kasi dapat 50% plus 1 ang ibig sabihin ng concurrence. Pagdating sa impeachment, baliktad. 2/3. Tama? Dapat 2/3 ng mga congressman, it will form the articles of impeachment. Tama? 2/3. Pagdating naman sa Senate conviction, baliktad. 1/3 lang ang magboto against sa impeachment, hindi ka mai-impeach. Baliktad lang naman yun. Okay? 2/3. Pa? Plus 1. Hindi pwede 50%. Dapat may plus 1 to form concurrence. Important. Proclamation. Una dyan is the proclamation number 51. Important lang ha, marami pong nabigay na amnesty. Yung mga important lang sa kasaysayan ng Pilipinas. Una dyan is the proclamation number 51 by President Manuel Rojas, and amnesty given to those who collaborated with the Japanese during World War II. At yung pangalawa naman is the proclamation number 75 proclaimed by President Elpidio Quirino, giving amnesty to the leaders and members of the Hukbalahap, meaning Hukbong Bayan laban sa mga Hapon, and PKM, pambansang kaisahan ng mga magsasaka. And also, the latest amnesty grantees are the members of the Magdalo headed by Antonio Trillanes IV, given by President Abnoy. Benigno Simeon Juanco Aquino III. Na kung titignan mo, sila naman talaga nagpapatay kay Ninoy. Titignan mo talaga? Kasi si Ninoy matuwid. Sila naman. Sipa mo ba, de? Brother sila sa prat ni Ferdinand Marcos. Yan na ngayon ang pinagkaiba nila. Pardon, forgiveness. Mapapatawad ka lang, pero di siya makakalimot. Yan.
Daw babae, blaw. Tong sala ko tong 2012, bala, balaan niya gid. Gatalitita ko mo. Balya. Nang kung nag-aaway na bala kamuhaw, ikaw tani tong may aras ang rason para awayon mo siya. Gabaliktad bala sitwasyon na. Ikaw man gani sa una 2012 blaw. Gataliti sa to, udto. Wow, detalyado. Amo na. Na, pardon po, pinatawad ka lang, pero hindi siya nakakalimot sa kasalanan mo. Sa amnesty, as if walang nangyari. Kasi, kinalimutan ng lahat. Yan. Tapos ang mga babae, mapapansin nyo, iba kayo mag-advise, no, sa mga friend yung babae. Diba? For example, itong babae, naghibi. Naglakat siya sa imo. Oo nga, naghibi ka. Oh, nag-ahway kami ni Amone. Balan mo ang advice nila sa mga babae. Nan, ginambalan na hindi ginambalan ng takadati mo. No? Pero, itong nagpa-advise, hindi magyapon magpati. Diba? Pero sila lalaki, diba? Mas gwapo ta mag-advise. Pag maglakat ka sa kumpare mo, puta part, ginbulagan ko ni Kwan ba? Ilang part Inom lang ta. Balik lang yapon na kamay lang na. Pero ang babae, ginambalanta ka mo. Hindi ka ginamit ng pate. O, layo-layo mo lang. Layo sa patad lang. And then, ang consent ng pardon, wala. Kasi nga, private action ng president. Diba? Hindi niya kailangan magpaalam kung kanino. Hindi niya kailangan maghanap kung saan-saan at kung kanino. Ito pala ang ibig sabihin ng kapit sa patalim. Kung makati sa bunin, kung magda. And sa Congress naman ang consent ni amnesty. Nang HID. Lisensya gid. Sorry. Lisensya gid. Lisensya gid. Lisensya, nay. And ang pardon, binibigay after conviction or upon application. Ito naman isa, anytime. Kahit anong oras at pagkakataon, pwedeng ibigay ang amnesty. And syempre, pardon is crimes against the peace of the state. Individual crime po yan siya. While amnesty is crimes against the sovereignty of the state. And this is what we call political crimes. So this is pardon and amnesty. Temporary. Reprieve na tayo, reprieve. Okay? So, ano yan siya? Pag sinabi mong reprieve, pag tinanong sa board exam, meron pa bang reprieve available ngayon? Wala, syempre. Wala naman pong death penalty. Suspended. Hindi po abolish ha. Mayroon po ako naririnig na nagsasabing abolish daw po ang death penalty. No. It is only suspended. Pwede pong ibalik. Inuutusan lang po ang mga judge na hindi po pwedeng magbigay ng death penalty. Suspended lang po. Hindi po siya abolished. Okay? May tinanong yan, 2022 yata, what law abolished the death penalty? Nako po, nakalimutan ko kasi yung RA. Basta RA yan siya. Ang gin-answer tanan nila, tong RA nga nag-suspend sa death penalty. Ambal ko sa ilang answer nyo, dito none of the above, kay wala sang batas nga nag-abolish ang death penalty sa Pilipinas. Wala, suspended lang. Please. Daw tong Leo Echegaray lang balaw. Sino daw ang first na biktima sa Silya Electrica? Ang gin-answer tanan nila, Leo Echegaray. None of the above, kung wala si Julio Guillen. Kung ara si Julio Guillen, ibutang mo si Julio Guillen. And then, the definition of reprieve is temporary stay in the execution of a death penalty, postponement, holding in abeyance, and it is only applied in death sentences
already affirmed. Again already affirmed by the Supreme Court. Ano ang ibig sabihin ng affirm na yon? Kailangan na-review muna ni Supreme Court. So, review of the death penalty. So, the Supreme Court will sit en banc. Pag sinabi mong en banc, tanan sila. Kaya nga man, pwede na sila mag-decide by division. Division of 3, 5 members each division. Yan po ang Supreme Court. Pero kung tanan sila, magpungko para desisyonan ang isa kabutang, matik ang tawag sila en banc. At crush ko yung spokesperson ng Supreme Court. Si Attorney Ting, no? Ganda ni Attorney Ting. Unang babaeng spokesperson ng Supreme Court. Affirm pag at least 8 boto. Kaya nga nung tinanong ko estudyante ko ba sa ibang review, paano kung 10 yung boto? Denied, sir. Hit lang nga kailangan, no? Sobra-sobra pa yon. Ay, ang tinandaan lang kasi 8. Wow! Kuyaw! So, kailangan eksaktong 8. At least 8 or majority. Kaya po, ang tatandaan nyo guys, Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, and Court of Tax Appeals, the higher courts, the collegiate courts, except RTC tsaka MTC ang members ng mga yan, always add numbers to break the tie. Papansin, hindi pwede yan na mag-even. Kasi kung 16 sila, tie. Kung 8-8, pwede. Wala mag-break ng tie. So palagi yan, tandaan nyo, ilagay sa utak, lahat ng members ng mga courts na yan, always add numbers. Supreme Court, 15. Court of Appeals, 69. Sandigan Bayan, 21. Court of Tax Appeals, 9. Palaging may bungking. Daw gadampa ka lang balaw. Kung even, iya. Kung may waki, imo. Mo na. Ang sa higher courts natin. Yan. Pag denied, automatic yan sa commuted to RP. Or commuted to a definite sentence. Apo. Lagyan ko na lang. In case of life imprisonment. Now, in case of violation of a special penal law. Next. I-automatic ang reprieve pag over 70. Pag ang nabigyan ng death penalty ay sumobra ng 70 years old, and that is 71, matik, reprieve na lang agad yan. Bakit? Gamay na lang, hulaton mo na lang, na mapatay siya. Ito, Ton. Gamay na lang, tigulang na lang. May temporary reprieve naman, yes, in case of the preggies. Ang preggy po will be postponed until the woman has delivered her child plus 1 year exclusive maternal care. Ang nakalagay po sa memorandum circular ng BJMP is 6 months to 1 year. That's actually correct. Na pwede magstay yung bata sa kanyang nanay doon sa loob ng BJMP jails. Pwede. Wala kaming magagawa dyan na BJMP. Pero wala pa man kami na-experience na ganyan. Kasi ayaw din ng mga magulang ng babae na nanganak sa presuhan na yung kanyang anak or apo nandoon sa presuhan maglaki. Kinukuha pa rin man nila. So wala rin kaming choice yan kung kukunin nila. Opo. Pero every time na bibisita yung bata, kahit anong oras, papapasukin yan. Kasi meron tayong tinatawag na exclusive maternal care. 6 months to 1 year yan siya pag nasa BJMP. Eto, 1 year talaga. Sa reprieve. So, ibig sabihin, nangyari si girl, balik ang death penalty sentence niya, tapos buntis siya.
I-check up pa man kayo niyan kung buntis kayo. Kasi syempre wala namang kasalanan yung bata. So, postpone anay ang imo nga death penalty. Hasta magbata ka, plus 1 year, may exclusive maternal leave. After 1 year, patyon ka na. Pero usually, hindi din naman. Sabi ng mga veterano na lecturer, pag once na buntis, wala pa man daw maraming instances na buntis yung nasa death penalty. Pero usually, kapag buntis yan at ang anak, maaawa naman din. No, maaawa naman din kasi yung president niya, i-repeat talaga, permanent. Pero, hindi yun guarantee ha. Kasi, temporary lang siya eh. So, mag-pray ka na lang. Na after 1 year of maternal care, plus yung pag-deliver mo, hindi ka na papatayin after that. Pero kung papatayin ka, wala pa rin talaga tayo magagawa. Ano ka yung una? Ano una? Ano ka yung una? Tatlo man yun. Ano yung una? Patulugin ka. Sodium thiopental. Sunod, i-relax ang muscle. Pancuronium bromide. At lastly, potassium chloride. It will stop your heartbeat in a second. Nung Lunes lang natin, nakalimutan nyo agad ah. Eto, ang isa sa pinakamahirap i-memorize. Eto kasi siya, basic lang. Malaking penalty, paliitin mo. Mabigat na penalty, pagaanin mo. Heavier, lighter, no? Heavier, lighter, longer, shorter. Ha? Lalo na sa may mga several counts. May problema nito. 3 folds. Mamaya. Sige. Ito po yung requirements. Mahirap. Ito na po pala yung mga heinous crimes. Madali lang memorizein yan. Yung heinous crime. Madali lang. Ganyan ginamit ko. TPQ, QR, TPQ, QP, MIK, RPC. RAR, RPC. Pero, basta, ito na lang itanim mo. Ay, sir, sa robbery, dalawa. Robbery with foot and robbery with vaip. Yung robbery with foot, hindi siya heinous crime. Anong foot, sir? Force upon things. Pag robbery with vaip, violence against or intimidation of person, heinous crime. Ang tatanda... Ang hirap kasi, no? Sino nagtuturo ng criminal law sa inyo? Sir Gura. Ang force upon things, guys, ha? The thing should be a dwelling. Yun ang tatandaan nyo, ha? Sa force upon things na robbery, thing dyan is dwelling. Example, may sasakyan. Binasag mo yung sasakyan, pumasok ka sa sasakyan, kinuha mo yung gamit sa sasakyan, lumabas ka sa sasakyan. The crime is theft. Nakuha. Because sasakyan is not a dwelling. So ano lang po yung dwelling? Simbahan, bahay, etc. etc. Basta enclosed po yun siya. Sir, parking area. Magiging robbery siya with force upon things if the parking area is attached to the house. If the parking area is not attached to the house, then it is not robbery. Example, yung kotse nakapark sa garahe na naka-attach sa bahay. Binasag mo yung kotse, kinuha mo yung gamit, matik robbery yun. But if the garage is separate from the house, there is no robbery in there. Tama ninyo? Apo, sa dwelling dapat, guys, ipinasok mo yung katawan mo. Kasi kung inabot mo lang, kahit binasag mo pa yan, inabot mo lang sa loob, gomo-gomo no. Sabi mo ganyan. Inabot mo. That's not robbery. That's only theft. Dapat yung physical na katawan mo pumasok doon sa loob ng bahay. Tama ninyo? Opo. Pangalawa,
Dapat, wala tayong pakialam sa exit. Yung pagpasok lang. Palaging tinatanong yan sa akin, common na tanong eh. Sir, pumasok sa pintuan na bukas. Lumabas siya sa bintana. Ay, wala akong pakialam kung saan siya lumabas. Yung pagpasok lang ang kailangan kong malaman. Pag pumasok ka sa pintuan na bukas, matik, theft. Nakasirado yung pintuan, pero hindi nakalak. Binuksan mo, theft. Dapat nakalak. Kung nakalak, ginamitan mo ng false key, lahat yan, kung anong gamit mo, robbery. Nakuha na nyo? Dumaan ka sa bintana, daanan ba yung tao? Daanan ng pusa yan. Okay? Dumaan ka sa bintana, nabukas, robbery. Hindi kasi daanan ng tao yan. Dumaan ka sa bubong, nabutas din, robbery. Bakit? Hindi daanan ng tao yan. Tawa. Gano'n lang yun. Sir, ano pong pinagkaiba ng robbery with force of things at saka robbery with VAIP or violence against or intimidation of person? Sa robbery with force of things, kailangan lumabas ng bahay yung gamit bago maging consummated. Nakuha ninyo? Ulitin. Kunyari, diamond to. Pumasok ako dito, sinira ko yung bahay. Ay, sinira ko yung pintuan. Pagkakita kong araw ng tag-iya, yung balik ko, wala sang robbery, attempted lang. Pero kung, robbery na, basta nakagawas ang thing sa balay. Tawanan nyo, ano ang VAIP? Ang binanggol mo. Diba? Violence against or intimidation of person with intent to gain. Tama? The moment I take possession of the thing, consummated na. Tawanan nyo, yun ang pinagkaiba nila isa. At tandaan sa robbery guys, kailangan it exceeds 250 pesos. O, ginkawat ko na eh. Biskan, ginguba ko pa ning review center. Ang ginkuha ko, tubig lang. Tama? Tag 30. Ay, walang robbery sila. Kaya nga man, dapat it exceeds 250 pesos. Nakuha na. Sir, paano kung kabinet? Paano kung kabinet? Diba? Okay. Dapat daw, puwersa mo yung kabinet. At, kinuha mo yung laman, robbery. Ay, hindi ko man puwersa yung kabinet, sir. Kinuha ko yung kabinet. Ngayon, pagpasok ko dito, bukas. Hindi ko sinira. Pumasok ako. Sabi ni sir, dapat sirain ko yung kabinet para robbery. Utak. Kinuha ko yung buong kabinet. Doon ko sa labas sinira. Robbery pa din. Magaling ang mga gumawa ng batas eh, no? Dapat sirain mo yung cabinet, cubicle, whatever. Paano kung hindi niya sinira? Dinala niya sa labas at doon niya sirain. Still robbery. Diba? Gano'n lang. Ha? Ano? Ano naman sa arson, guys? Sa arson, dwelling din. Sinunog mo yung kotse. Ay, malicious mischief. Di naman siya dwelling eh. Ibig sabihin, sir, sa paninira, kahit sunog ang ginamit mo, apoy. Basta hindi dwelling. Matek, malicious mischief. Pag bahay, kasali sa bahay ang locomotive, yung tren, yung may riles. Tapos, barko. Shipyard. Kasali yan sila sa dwelling. Pag yun sinunog mo, barko sinunog mo, arson. 320, destructive arson. And please take note na lang, basahin nyo po ang People versus Al-Saad and People versus Soria. Ito, sige, bigyan ko kayo ng example. Yung tao, galit ka. Gusto mo siyang patayin. Hinintay mo makapasok ng bahay, sinunog mo yung bahay para patayin siya.
Answer. Ha? True arson. Okay, dati po ang answer po dyan is murder lang. By the use of fire. Apo. Ngayon, paano kung sinunog mo yung bahay, hindi mo alam na may tao, ang intention mo is sunugin yung bahay, hindi mo alam na may tao, sinunog mo bahay, namatay yung tao. Kaso? Arson with homicide. Ha? Arson with homicide. Dati po arson lang yan. Arson lang yan, absorb na po yan. Bago po ngayon. Kaya pinapatake note ko po sa inyo yon. People versus Al-Dasaan. People versus Al-Dasaan. And people versus Soria. In the event of arson, someone dies arson with homicide. Apo. Yung kanina naman, in the event, your intent is to kill by the use of fire and you burn the house, the answer will be now murder and arson. Dati kasi murder lang talaga yan. Ngayon, murder and arson. Pag may namatay, hindi naman intention mo is pumatay, basta may namatay during the event of arson, arson with homicide. Dati wala po. Arson lang talaga yan. The answer will be found in people versus Al-Saad and people versus Soria. Al-Saad. Basahin nyo lang. O yung walong taong gulang naman na bata, pababa, ang babantayan nyo, people versus Valerio. Yo. Sa bata naman yan siya, na pag 8 years old siya pababa, murder kahit walang qualifying circumstance ang murder. Okay tayo. O, sabi niya dyan guys, pag definite daw po, or aggregate definite prison terms, dapat 1/3. Sir, ano ngayon definite? Kapag ang penalty mo, pre-provide ni special penal law. Tawa! Pag special penal law, 1/3. Pag number 2, indeterminate. Pag ang penalty mo naman is provided by RPC, 1/2. Special penal law, 1/3. 1/2 RPC. Pangatlo, dapat nakapag-serve ka ng 10 taon. 10 taon. Kung ikaw ay nasentensyahan ng isang reklusyon perpetua or life imprisonment for crimes not punishable under RA 7659. Meaning, wala po dyan. Example, robbery with force upon things ang nakomit mo. Yan, 10 years bago ka pwedeng mag-commute ng sentence. Sir, paano kung ito yung nakomit ko? Eh di next. Eto yon, sorry, baliktad. Kasi ang ginawa ko dito, pinagpasunod ko yung number of years. Pero dapat ito yung sunod. If convicted ka ng heinous crime, yung kanina, hayaan mo na yung on or after January 1, 1994, no? Kailangan 15 years. At least 13 years if the indeterminate sentence or indefinite prison term were adjusted to a definite prison term of 40 years in accordance with Article 70 of the RPC. Okay. Sa Article 70 kasi, mayroon 3 dyan. Successive, sunod-sunod. Kung 3 ang 6 years mo, 6 years, 6 years, 6 years, one after the other. Yan ang tinatawag na successive imprisonment. Pag sinabi mo naman po simultaneous, sabay-sabay. Ibig sabihin, 6 years, 6 years, 6 years na 3 count, 6 years lang i-serve mo kung simultaneous. Yan siya. Ngayon, what if meron kang 3 na 15 years. That is 45 years, tama? 15, 45 years. Sabi ni Article 70 kasi, no one shall be imprisoned for more than 40 years. Yan po ang batas natin. So kahit na 10 reklusyon perpetua pa yan,
Automatic yan, i-adjust yan sa 40 years. Kasi walang mapukulong ng more than 40 years. Sir, paano yung life imprisonment, sir? Di ba hindi mo alam kung gaano katagal yan? Okay. Ibabangga mo ngayon yan sa general law. Ang general law kasi natin ang RPC. Ang specific law natin yung mga special penal laws. So, yung life imprisonment, hindi mo alam kung gaano katagal yan, ibabangga mo siya sa RPC, which is the general law. And that means to say, no person shall be imprisoned for more than 40 years pa rin. So, yung life imprisonment, up to 40 years pa din yan siya. 18 years, kapag ikaw ay nasentensya ng reclusion perpetua or life imprisonment, at ang nakumit mo ay drugs, kidnapping for ransom, terrorism, plunder, and transnational crimes. Medyo mahirap lang talaga siyang matandaan sa sobrang dami ng babasahin ninyo. Yan. At last, $20 kapag nasentensyan ka ng 2 o higit pang reclusion perpetua or life imprisonment, kahit na na-adjust na yan siya sa 40 years. Kanina kasi, sir, ano yan siya? Kanina kasi, ang nakalagay dyan ay kapag ikaw ay may indeterminate sentence. Ibig sabihin, hindi determinate ang sentence mo, indeterminate. 13 years lang. Example, 10 presyon mayor. Ano yung presyon mayor mo, sir? 12 years na 10, 120 years. Tama? Tama. Lumampas ng 40 years, tama? Automatic adjust sa 40 years. Ang isa-serve mo is 13 years para makapag-commute ka ng sentence. Pero kung definite yung sentence mo, or determinate yung sentence mo, like reclusion perpetua or life imprisonment, kailangan at least 20 years muna. And at least 25 years if originally sentenced to death but which was automatically reduced or commuted to reclusion perpetua or life imprisonment. Okay? That is 25 years. Ito ang pinakabago natin, guys. Yung ibang mga dating considerations, hindi po yan ang nakalagay. Yan na po ang pinakabago ngayon. 25, 20, 18, 15, 13, and 10. 1/3 and 1/2. Yan ang tatandaan. 13 at 1/3, 1/2, 10, 13, 15, 18, 20, and 25. Okay? Opo. And syempre, ang ating therapeutic modalities, mamayang hapon na lang. Therapeutic modalities, mamayang hapon na lang. Medyo konti lang man to siya. Sige, thank you very much. Mamayang hapon ulit. Happy lunchtime.